Matapos ang pag-alis ni Luka Doncic sa kalagitnaan ng 2024-25 season, masasabi ng tuluyang bumagsak ang Dallas Mavericks dahil tinapos nila ang 2025-26 season na may 26-56 record. Naging malinaw na panahon na para sumailalim sa isang rebuilding process ang prangkisa. Sa malaking bahagi, tila nakatagpo ng ginto ang Dallas sa draft noong nakaraang taon matapos nilang piliin si Cooper Flagg bilang unang overall pick. Dahil sa kahangahangang kampanya ni Flagg na nagwagi ng Rookie of the Year, walang duda na natagpuan na ng Mavericks ang magiging pundasyon ng kanilang prangkisa. Gayunpaman, maaaring nakahanap pa sila ng mas mahalagang kayamanan matapos nilang makuha si Sergio De La Reyna mula sa New York Knicks. Bukod sa pagpili kay Morris Johnson Jr. bilang ika-9 na overall pick, nagsagawa rin ng trade ang Dallas Mavericks sa kalaunan ng draft. Nakuha nila ang ika-25 pick na si Sergio De La Reyna mula sa Knicks, kapalit ng ika-30 pick na si Koa Pitt at 2 second round picks. Sa unang tingin, maaring hindi gaanong makatawag pansin ang isang late first round pick tulad ni De La Reyna, ngunit kung susuriing mabuti, maaaring natagpuan ng Mavericks ang susunod na Luka Doncic sa pamamagitan ng trade na ito. Halos magkapareho ang estilo ng paglalaro ni De La Reyna at ni Doncic. Bagamat bahagyang mas maliit siya, ang 6'6" na Spanish combo guard ay nagtataglay ng napakataas na basketball IQ, mahusay na kakayahan sa playmaking at husay sa pagtira mula sa perimeter. Katulad ni Doncic, kulang si Sergio De La Reyna sa tinatawag na explosive athleticism. Gayunpaman, madalas niya itong napupunan sa pamamagitan ng kanyang kahangahangang husay sa pagbabasa ng laro at court vision. Karaniwan siyang epektibo sa pick and roll situations habang napapanatili rin ang mababang bilang ng turnovers na nasa 1.7 lamang kada laro. Ang year-old na manlalaro ay kasalukuyang naglalaro para sa Valencia Basket na nangunguna ngayon ng 2-1 laban sa Barcelona sa Liga ACB Finals. Kung titingnan lamang ang mga numero, madaling maunawaan kung bakit naging late first round pick si De La Reyna. Ngunit kapag sinuri ang paraan ng kanyang paglalaro, maaaring maakit ang Mavericks sa kanyang potensyal. Dahil mayroon silang pagkakataong maitama ang mga pagkakamali ng nakaraan, maaaring makita ng Dallas ang tunay na halaga sa paghubog ng kanyang kakayahan bilang playmaker. Nagdadala ang Mavericks ng suporta para kay Cooper Flagg. Gumawa ang Dallas Mavericks ng ilang malalaking hakbang sa nakalipas na mga taon. Mula sa pag-trade kay Luka Doncic kapalit ni Anthony Davis hanggang sa pag-trade kay Davis kapalit ni Chris Middleton, gumawa ang Mavericks ng ilang desisyong tunay na nakatawag pansin. Bagamat maraming nagtaas ng kilay sa mga hakbang na ito, kapansin-pansin naman ang mga batang talento na kanilang nakuha bilang kapalit. Bukod kay Cooper Flagg, na walang dudang mukha ngayon ng prangkisa, mayroon ding mga batang manlalarong may malaking potensyal ang Mavericks tulad ni Derek Lively, Max Christie at Ryan Nembhard. Sa ganitong konteksto, kasama si Sergio De La Reyna, ang ika-9 na overall pick na si Morris Johnson Jr. ay isa ring napakahusay na karagdagan sa kanilang batang core. Ang 6'9" na forward ay nanggaling sa isang kahangahangang season matapos manalo ng NCAA Championship kasama ang Michigan. Matapos siyang madraft ng Dallas, nagsalita si Johnson tungkol sa posibilidad ng kanyang pakikipagsosyo sa bituin ng Mavericks at sinabi niya, "Sa tingin ko, maaaring maging mapanganib kami kapag sabay kaming nasa loob ng court. Matagal na akong naglalaro laban kay Coop. Sobrang excited at masaya ako na nasa iisang panig na kami ngayon. Makakakuha kami ng maraming panalo ng magkasama. Kilala ko ba siya bago ang draft? Oo naman, magkaedad kami. Magkasama kaming naglaro sa AAU at iba pang torneo. Dahil pinuri rin ng Assistant General Manager ng Mavericks na si Mike Schmitz ang frontcourt duo ni Flagg at Johnson Jr., may sapat na dahilan upang maniwala na nasa tamang direksyon ang Dallas. Gayunpaman, magiging mahirap pa rin ang landas na tatahakin ng batang koponang ito. Matapos ang isang nakadidismayang kampanya, hangad ng Mavericks ang mas magandang pagpapakita sa 2026-27 season. Bagamat ang dami ng batang talento sa kanilang roster ay maaaring magbigay ng ilang kapanapanabik na pagtatanghal, mahirap pa ring isipin na magiging tunay silang kompetitibo sa susunod na taon. Speaking of draft, isa sa mga tahimik ngunit posibleng malaking sorpresa ng 2026 NBA draft ay ang pagpili ng Golden State Warriors kay J. Jones sa ika-54th na overall pick. Bagamat hindi siya kabilang sa mga pinakasikat na pangalan ng draft class na ito, maraming scouts ang naniniwala na maaari siyang maging isa sa mga pinakamagandang value picks ng Warriors. Ang tanong ngayon ng maraming fans ay, bakit sila J. Jones? At paano siya makakatulong sa Golden State Warriors?
Una sa lahat, sila Jay Jones ay isang modernong wing player na may magandang sukat, athleticism at defensive versatility. Sa NBA ngayon, napakahalaga ng mga manlalarong kayang magdepensa sa iba't ibang posisyon habang nakakatulong din sa opensa. Ito mismo ang klase ng player na gustong-gusto ng Warriors sa kanilang sistema. Sa loob ng maraming taon, naging matagumpay ang Golden State dahil sa kanilang kakayahang humanap ng mga manlalarong hindi lamang magaling umiskor, kundi marunong ding maglaro ng walang bola. Kilala ang Warriors sa kanilang mabilis na ball movement, cutting, at spacing. Dahil dito, ang isang player na handang gawin ang mga maliliit na bagay para sa koponan ay may malaking tsansa na magtagumpay. Sila Jay Jones ay maaring hindi pa superstar ngayon, ngunit mayroon siyang mga katangiang swak sa kultura ng Warriors. Isa siyang masipag na defender, may haba ng katawan para sa perimeter defense, at may potensyal na maging isang maaasahang 3-and-D player sa hinaharap. Isa sa pinakamalaking maitutulong niya ay ang pagdagdag ng kabataan at enerhiya sa rotation ng koponan. Habang papalapit sa huling yugto ng kanilang mga karera sina Stephen Curry at Draymond Green, mahalaga para sa Warriors na makahanap ng mga batang manlalaro na maaaring lumaki habang natututo mula sa mga veterano, at dito nagiging exciting ang lahat. Isipin ninyo sila Jay Jones na naglalaro kasama si Stephen Curry. Alam natin kung gaano kalaking atensyon ang ibinibigay ng depensa kay Curry. Kapag dinodoble o trina-triple siya ng kalaban, nagkakaroon ng mas maraming espasyo para sa kanyang mga kakampi. Ang mga batang wing players tulad ni Jones ay maaaring makinabang sa mga open shots, driving lanes at fast break opportunities na nalilikha ng presensya ni Curry. Bukod pa rito, isa sa pinakamahalagang bagay na maaaring makuha ni Jones ay ang pagkakataong matuto araw-araw mula sa isa sa pinakamagaling na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Hindi lang shooting ang matututunan niya kay Curry. Matututunan niya ang tamang work ethic, professionalism, basketball IQ, at kung paano maging isang panalong manlalaro. Isa pang exciting na aspeto ay ang depensa. Matagal nang kilala ang Warriors bilang isang koponang may matatag na defensive culture. Kapag natutunan ni Jones ang sistema ni Steve Kerr at Draymond Green, maaari siyang maging isa sa mga wing defenders na kayang bantayan ang pinakamahuhusay na scorer ng kalaban. Bagamat second round pick lamang siya, marami ng halimbawa sa NBA na ang mga ganitong manlalaro ay nagiging mahalagang bahagi ng matagumpay na koponan. Ang kailangan lamang ay tamang development, tamang oportunidad, at dedikasyon sa pag-improve. Sa huli, maaring hindi pa headline-grabbing superstar sila Jay Jones ngayon, ngunit ang kanyang pagpili sa ika-54 na pick ay maaring maging isa sa mga tahimik ngunit mahalagang hakbang ng Golden State Warriors para sa kanilang hinaharap. At kung magpapatuloy ang kanyang pag-unlad habang naglalaro kasama si Stephen Curry, maaaring balang araw ay maalala ng mga Warriors fans ang draft na ito bilang simula ng isang espesyal na kwento. Batay sa mga unang ulat, nakikita ng Warriors si Jones bilang isang developmental wing na may potensyal sa depensa at role player duties, bagay na mahalaga sa kanilang sistema sa paligid ni Stephen Curry. Anong masasabi nyo sa bagong miyembro ng Warriors, mga kaibigan?